Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Day off natin ngayon at tumawag ako kanina kala mama. Nagtanong kasi ako kung ilang minutes ko i-steam yung tilapia. Hindi na tayo magpiprito. Steam na lang tayo guys. May muta pa tayo no. So ito pala yung asawa ko. Kalat pa oh. Tignan nyo. Tapos yung salamin oh. Nandito pa. Inaano pa namin kung saan namin siya ilalagay. Kasi masyado siyang mababa. Paano namin iyahang yan? Isipin na, oh, good morning, hubby. Good morning. Kamusta ka? Parang pagod na pagod ko. Punta tayo sa labas kasi nailabas na naman ni Marvin yung tilapia. Kagabi, no, be? Bago matulog. Dalawang tilapia. So, yun, i-steam natin yun. Kalat dito sa kwarto. Gulo-gulo na naman. Isip na naman tayo kung paano natin na anuhin, ayusin. Mamaya na. Kasi nga, inalabas na yung walking pad. Tapos, ang lawak pala dito kung wala yung bassinet ni baby, oh. Ayan, oh. Malawak. Oo nga, be. Maglalagay pa rin tayo ng crib dito, eh. Pag ano na, 4 months na si baby. Tanggalin mo ng mesa dyan. Hindi kailangan ko yung lamesa kasi side table yun, eh. Yung mga achuchu. Ang ano sana, ito kasi ang laki. Ito, yung humidifier ang laki. Sana ilipat sana natin. Tatapat ka kay baby. Dapat lagay mo na lang kaya dun sa may babaw nun. Pwede, Para dun. No. Dun sana, oh. Hindi, dapat kasi ano, may pang lahat natin sa atin. Ay, malapit naman din sa atin yun, di ba? Pag done. Compare naman dun natin ilalagay. Ating babalik rin na naman ang kwarto, guys. Yung kayang mga laruan mo, ilagay mo na sa box. Ay, yung isa pa lang. Oo, tago ko na nga yan. Kasi di ba nandyan yung box nun? Hindi, tatago ko isa yung orange, pambahay lang kasi yun eh. Talabas ko kasi isa. Ay, yung isa ang may box, di ba? Yung isa yung may box. Oo, hindi, isa na lagyan sa box. Doon sa box niya? Kasya ba yun? Sa Hindi, labas na tayo. May box ba yun? Wala namang box yan. Labas na tayo, guys. Tulog pa si Ate Mars. Ayan. Diba? Liwanag dito, oh. Sa bintana namin. Ayan. Sisimba pala kami mamaya. Mamaya pala si Marvin naalis kasi tulungan niya si Kuya Glenn. Kasama namin sa work, Pilipino. May ano kasi sila dryer. Tapos nagpasuyo kay Marvin kung walang gagawin ngayon. Baka pwede daw tulungan si Kuya ibaba yung dryer ata o washing ata. Ewan ko, hindi ko natanong ng maayos. So, kunin ko muna yung air fryer natin, guys. Dito ko na ilalagay yung air fryer para sakto sa exhaust. Lagyan natin dito. Nantok pa ako. Sarap na staycation sila mother kasama si tita. Yan, birthday kasi ng tita ko. So, nagpaano siya. Treat siya sa mga kapatid niya. Kasama pa yung dalawa kong tito. Hindi kasama yung kapatid kong lalaki. Kasi may asikasuhin. Tapos yung papa ko kasi may work. Kaya hindi rin nakasama. Tara, kunin ko muna, guys. Yan. Gamit lang din pala natin to kagabi. Kasi nag-air fryer tayo ng liempo. Baka magdala sila 11. Ito yung tilapia, guys. Hindi ko pala siya hatiin kasi isang buo to. Tapos lalagay natin siya sa foil. Bababadan ko muna siya ng asin, guys. Bago ko siya i-steam. Ay, hindi pa pala ako nakakabili ng bagong asin. Kakaunti na pala to. Mura lang naman tong asin eh. Pero ang bibilin ko yung kulay pink na. Kasi yun talaga yung asin namin. Kasi hindi na ako nakabili. Sa Dalarama kasi ako nabili. Walang Dalarama dito nun. Meron lang ay dollar store. Doon pa sa may Walmart yung Dalarama. 15 minutes drive. Kaya sabi ko, dito na lang. Kaya pupunta ko. Diba? Gusto ko siyang lagyan ng kamatis, pepino. Wala pala akong mangga. Pero sabi ng mama ko, naglalagay daw siya kasi sa sa bangus. Yun, masarap yun.
yung bangus, iniihaw yung dati ng mama ko. Pero ang ko ngayon, hanggang ngayon, iniihaw. Kasi sabi niya, puro steam-steam na nga lang daw siya sa sa air fryer. Tsaka hindi na siya masyado nagpiprito. Healthy living na daw siya. Ay, ang taray. Babad lang muna natin to guys. Ayan. Tilapia. Sarap. Gusto ko isda lagi pag weekend. Oo nga, ganyan lang. Ito na guys, yung unang tilapia. Kamatis. Magkakat lang ng kamatis. Aray ko, init. Tsaka apple ko. Steam na rin natin, air fry na rin natin tong isa pa, be. Oo, yan naman na. Lalagay lang dito. Ayan yung isang foil. Isang kamatis lang? Siyempre, hahalo ko sa ano ko eh. Sa tilapia. Bango ng tilapia. Balon natin. Nalagay na natin tilapia dito. Nakainin ko pa rin. Bigyan mo siya. Ay, ulit-uliman, oy. Maliit pala to, dagdag. Dagdagan natin. Ayan. Ano, may sabihin din. Ganyan, ganyan. Siyempre, kailangan nakasarap pa rin. Kahit pa paano. Ingat ha. Ganito naman. Ba tayo alis? Nga pala, alis nga pala si Marvin. So, ito naman ang ating unang kakainin, guys. Kasi dalawa yung may kamatis. Ang unti ng kamatis. Kamatis na nga lang yung gulay eh. Kaunti pa. Naka-sale pa naman to kahapon, guys. Sa Walmart. Pero may iba doon na hindi na maganda. Kaya pumili lang talaga kami na okay-okay pa. At do, tanggalin mo yung mga puto-puto. Kaya apple na. Walang kanin. Half-eight ka naman. Nalulungkot ako. Half rice lang. Bebe, tanggalin mo yung mga bato-bato. Dito. Sa platito. Ay, wala ba yung platito? Tanggalin mo maayos. Ayan, may magpaa. Kung tanggal talaga yung buto kasi hindi daw maganda yung may buto. Sabi. Sarap kung may pulang itlog. Ayaw ako pag pulang itlog ni Marvin eh. Alat ka, sige. Maalat daw. Pagkaanak na lang ulit guys. Yung mga cravings natin, mga ganyan pulang itlog. Oh, nakamiss. Yung from lalagyan nito. Bowl, ba? Tapos lagyan natin ng toyo. Tatlo lang ito. Toyo at kalamansi. Ano naman, nangingimi na naman yung hita ko. Ganito mo. Okay, edit. Ganito pala tapat. Ayan. Tapos, ano mo, tapos mo dito. Tapos mo dito. Back dito. Parang, hindi, yung talagang fresh mo, ganun. Yung muscle ko na naman. Magkakaroon na naman tayo ng pangingimi ng hita. Hita. Pero hindi siya ganun kalalakan, Nina. Kasi nakakalakad pa ako eh. Pag sobrang sakit, hindi ako makalakad eh. Yan na. Okay na ang ating sausawa na may kamatis. Eto na guys. Magkakamay daw si Marvin. Masarap kasi magkamay talaga pag tilapia. Yung tira kagabi, gusto-gusto ni Marvin yung nito. Yung suka. Ano nga nilagay ko dito? Yung maya ka na lang siya natin. Bango! Suka na may kalamansi, na may konting sugar at paminta.
Tapos mamaya magmamarinate ako ng Vietnamese pork chop guys, yung paborito namin ni Marvin. Nakakuha kasi ako ng lemongrass, yun pala eh, lemongrass lang yung kailangan. Kain. Thank you Lord. Kain tayo guys. Bango. Half cup ng rice. Ay, init. Init pa yan. Ito tayo ng kamatis. Tubig. Gusto ko pa naman yung balat ng ng tilapia. Init. Bus na. Napa-over na ata yung Diyan ba sa prito ba? Ang init, ang init. Ba sa prito? Nasa ba sa Ate Mary? Hindi ko alam. Yung 11 pa. 11 to 3 siya, di ba? Ha? 11 to 3. Hindi pa. Baka nakalis na. 10:36 na. Hindi ko napansin eh. Ang kain na. Ano pa? Okay lang ba yun? Minsan di natatanggal yung hasang. Hindi naman kinakain eh. Okay lang ba yun, te? Hindi natatanggal yung, nalilimutan tanggalin yung hasang. Hindi naman kinakain, di ba? Hindi naman masama. Uy, hasang yan, di ba? Ang gagawin mo? Yan yung kayo ba? Huwag na! Laman loob. Hasang, laman loob ba yun? Saan ba? Yung parang tinatanggal dito sa may baba. Okay lang. Okay lang naman siguro yun. Mga kayo. Unti-unti lang yung subo ko ng rice. Para ma-enjoy ko siya. Hindi nga, kamatis ka naluwa ko. Papaw. Hindi ko tanda. Control. Talagang bakasyon. Nakakalit ako. Kakain pa daw siya. Gusto kong sinasaid itong mga tinik na to. Nasa tagiliran. Maliit. Kaya po, isda. Taga pa, 15 minutes yun. Pwede po. About na ako na kuya. Side na side yung tilapia. Dati yung tilapia namin, Ay, din ah. Ito yung mga buto. hindi, isang buo ba yung luto Ha? na kain natin? Parang half lang minsan yan. Hindi ko sinakain yung ano, be. Ano pa? Mas masarap pala pag steam kaysa prito. Buto ko na. Ang lambot-lambot niya eh. Gusto ka kayo yung balat doon? Gusto ko lang hindi. Balat pa naman masarap. Hmm. Side din natin sayang. Dalawa na lang tong kamatis. Ubusin ko na. Guys, ako na lang tao dito. Kakaalis lang din ni Ate Mary kasi may work siya, overtime. Tapos si Marvin pumunta na dun sa work namin. Ito, kakatapos lang ng tilapia. Nagugutin pa rin ako. Pero hindi na ako mag-rice. Balik kukuha lang ako ng tilapia. Parang magpapapak-papak lang ako. Kailangan na natin masanay na ako lang talaga lagi nandito. Kasi ilang buwan na lang din naman. 2 months na lang. Ako na lang talaga ang nandito. Kasi kami na lang ni baby ang magkasama. Sarap ng tilapia. Bango. Iinom na muna tayo guys.
Tapos, ilalabas natin yung pork chop para lumambot. Sarap na ba yun? Hindi, siguro yung kalahati lang, guys. Ano na? Ay, dami yun. Ito yung pampano. Nasa pork chop. Hala, nandito sa pinakalikod ata yung pork chop. Naglalabas pa tayo. Wait lang. Ito yung pork chop, guys. So, yung binili namin dun sa truck nung nakaraang Sabado. Isang linggo na rin pala yun, no? Ayusin lang natin. Hindi na rin ako makakakain ng meatballs. Si Marvin na lang din kakain. Pero, dahil nasa freezer lang naman to, siguro naman pagka anak ko, nandito pa rin to. Hindi, doon lang ako kakain. Hindi, guys. Tsaka yung siomai, hindi na din. Okay na, guys. Sabi ni Ate Mary, isang taon namin binili yung ano ba yun? Bangus! Sabi niya kung meron doon sa superstore. Sabi ko, wala. Kasi naghanap din kami noon. Nakabili kami sa sa Winnipeg. Sabi ko, nung nag-grocery kami para sa gender reveal. Kasi nakita niya daw may bangus kami dyan. Tapos niluto namin nung nakaraang Sabado din. Ay, naamoy niya ang bango daw. Nagsawa na daw siya sa tilapia. Kasi nga, tilapia lang yung nabibili sa superstore. Wala kayong bangus. Yung bangus na hati na ba sa gitna. So, lagyan natin dito. Pag medyo lumambot na, hatiin ko na. Yung half lang naman yung marinate ko. Tapos, maghuhugas na rin ako, guys. Ingat ko na yung apple, guys. Kinakain ko na rin. Ayaw pa kain sa akin ni Marvin yung balat, eh. Pinangsangga yun dyan. Sorry, anak. Love you. Nalala ko, buntis nga pala ako. Kung sasambot yun, tiyan, para hindi malaglig ng apple. Ito lagi bit-bit ko sa trabaho, apple. Kinakain ko siya, mga alas 9. Mga alas 9 ko ata ito kinakain. Snacks. May ako nilang kainin yung kalahati. Busog na ako. As walnut naman yung kakainin natin. Magpapak lang ako ng konti. Mamaya na lang pala. Magayos muna ako sa kwarto. Nandito na tayo sa kwarto, guys. Dito naman tayo magliligpit. So, 7 months na pala ako. Tapos, sabi nila 7 months, doon ka na dapat magkumpleto ng mga gamit ng anak mo. So, sulat-sulat nga pala ako. Ang dami kong sinulat. Pero iba kasi dito, mga pagkain. Tapos, kung ano yung mga dapat naming malaman kapag may newborn kami, sinulat-sulat ko lahat. Kadami kong sinulat. Tapos, yung mga importanteng kailangan talaga ni baby, yan, sinulat ko rin. Tapos, kung ano yung mga kailangan naming bitbitin sa hospital bag namin. Tapos, kung ano din yung mga kailangan kong bitbitin din sa hospital. So, bali yung health card ko. Kasi nagtanong-tanong din ako dun sa mga kilala ko na mga, din, same namin, international student. Dumating dito ngayon, naka-PGWP. Mga nanak na sila nito lang. Mga February, yung iba, February, January, may ibang October. Tapos nag-asa ko sa kanila kung ano yung mga bit nila sa hospital pang sa kanila. Kasi syempre baka hanapan kami ng mga document, Tapos sabi niya, ayun, health card. Yan ang pinaka-importante, guys. Buti na lang nandiyan yung health card natin. Tapos, ID ko, phone, syempre phone, hindi pwede mawala. Tsaka charger, yan. Tapos, hospital papers, yun natin yung mga fill up namin, ganyan. Tapos, kailangan ko magdala ng yung susuotin kong pang-uwi, yung komportable ako. Tapos, yung nursing bra, yun pala, kailangan ko yun. Wala pa pala ako nun, titingin ako sa online. Kasi, yun daw yung maganda talaga pag magpapadede pa yun. Natatanggal ba yun? Ganyan. Kahit dalawa lang. Kahit dalawa. Siyempre yung mga underwear natin. Medyas.
sleeper. Siguro itong sleeper ko na lang din dito sa bahay yung bibit-bitin. Or bibili kami sa Dalarama kasi gusto ni Marvin magkaroon pa kami ng isang extrang tsinelas. Bukod yung pang kwarto, bukod dito sa labas. Para daw at least hindi daw ganun kadumi yung tsinelas na susutin namin dito sa kwarto. Ayan. Tapos, syempre yung mga toothbrush, face wash, mga lip balm, deo, mga ganyan. Saka yung pang maternity pads, ano pa, small pillow, wala ba? Kay baby, syempre yung car seat. Ayan nga yung car seat, bibili na namin yung car seat. Pero siguro, hindi ko alam kung kailan kami mamimili. Katapusan ng March. Pwede na siguro yun. Kasi balak namin pumunta kami ng Winnipeg para sana guys, gusto namin ipa 3D. Para makita namin yung pinaka mukha ni baby. Kung sinong kamukha. Tapos, yung mga kailangan dalhin nga, yung mga blanket, yung mga receiving blanket, mga damit-damit ni baby, siya kay Marvin na extra t-shirt, pillow, siya kay snacks habang naghihintay si Marvin, di ba? Nagdala din ng bottle water na may straw. So, ito yung bala kong dalhin. Ito yung regalo sa akin ni Ate Italiana. Galing Starbucks to. Ayan. Ito na lang bibit-bitin ko sa hospital. Tapos nandito rin sa tagiliran ko para. Kasi lagi yung nire-refillan ni Marvin. Para daw uminom ako ng tubig. Tapos minsan naman pag morning at si Marvin ang unang tumatayo. Magluluto yan ng breakfast. Papasok yan. Papainumin ako niyan. Inom ka muna habang nagiintay. Tapos minsan bibigyan niya ako ng apple, magkakat yan. Papakainin niya ako ng apple habang nagiintay ako ng pagkain para daw hindi ako gutom na gutom. Kasi minsan nga nararamdaman niya nga na kumukulo na yung tiyan ko. Tapos kanina, tuwan-tuwa na naman si Marvin kanina. Kasi nakayakap siya sa akin kanina, nakahawak sa tiyan ko. Kanina ba kagabi? Tapos sumipa si baby, nakailang sipa. Tapos sabi, tapos gumagano siya. Tapos maya-maya, ilalapit niya yung mukha niya sa tiyan ko. Baby, ba't ka sumisipa? Bakit? Ano yun? Ganyan. Kinakausap niya. Tapos kagabi nga, so wala pa nga kaming libro para kay baby. May nag-comment na pwede kaming humiram sa library nga daw. Sabi ni Marvin, gano'n na lang para hindi na tayo bibili. Manghiram daw kami library yung mga para sa baby. Babasahan daw niya ng mga kwento, ganyan. So kahapon nag-search si Marvin sa phone niya. Binabasahan niya ng kwento yung si baby. Nakaupo ako doon. Tapos siya nakaluhod doon. Babasa siya. Sipa na sipa guys. Sabi ni Marvin, gusto mo to baby na binabasahan kita. Ganyan. Naaliw si Marvin. Tuwan-tuwa siya pag sumisipa kasi nararamdaman niya. So, ano pa? So, ayun. Yun siguro mga dadalhin ko. Meron na naman kaming bag para kay baby kasi na regalo sa amin to ni Tita Ann. Hospital bag. Siya rin yung nag-message sa akin na sabi niya, kasi yung yung may registry mo, lagyan mo ng bag. Parang pang hospital bag. Hindi ko alam kung ano. Tapos yun, naglagay ako. Ayun nga yung kulay gray. Tapos, maglagay din daw ako nung pang carry kay baby. Yung sinasakbit dito. Kasi, pili lang din yung mga nilagay ko doon noong una. Tapos yung mga iba kong kakilala, sabi nila maglagay ka ng ganito. Kailangan mo yan, ganyan. Kaya nadagdagan yung laman ng may registry ko. Tapos ayun, si tita rin, bali dalawa yung binigay ni tita, isang hospital bag, tapos yung carrier ng baby. Tapos sabi ni Marvin kagabi, sabi ni Marvin, gusto na daw niyang excited na daw siyang gamitin to. Lalagay niya daw dito si baby. Ayan. Brand din to ay Ma'am Cossy. Ito siya. Ito siya. Bukas yung ating tira natin. May upuan pala ako dito. Para minsan kasi dito na ako mag-e-edit. At least may table ako. Sobrang haba pa. Pero lalagyan ko to ng changing pad ni baby. Ayan. So, ayan. Kita kasi ni Marvin to, lalaki. Lalaki siya. Yung background natin yung mga Next time pala ganyan. Para dito ang ating background, pag mag-vlog tayo, mapapadede ako dito tayo. Para maganda kasi nandito rin yung bintana namin. Dito ang tama ng araw, di ba? Taas natin ng konti.
Excited dyan si Marvin. Tapos ako naman excited maglagay dito. Ito yung binili namin sa Winners. Picture ni baby. Tapos yung ultrasound niya ilalagay dyan. Cute. Tapos i-display namin siya dito. Pero kung hindi na pag-display, hindi pagdating ng araw, may bahay na. Tapos ito nga yung sa Winners, guys. Bili namin. Set na siya. May headband na siya. Nakyutan din si Marvin. So, ito yung susuotin ni baby paglabas ng hospital. Diba? Pang newborn siya, oh. Girly, girly, girly. Nabili namin siya ng $12.99. Yan. Diba? Ang ganda. Ito kasi yung nabitan ko, oh. Hindi niya na kailangang lagyan ng medyas. Ang ano na lang, bibili ako ng jacket ni baby pang newborn. Iyon na lang pala. Maghahanap ako sa Once Upon a Child kasi nga, balak na namin pumunta ng Winnipeg. Siguro, ngayong March, katapusan, or first week ng April. Kasi sabi ko, Marvin, hindi na pwede ng katapusan ng April kasi malay mo, baka mamaya, malapit ang mga anak. Kung ganun, ayaw ko na maglakad-lakad. So, ayan. Ang cute! So, yung ibang damit ni baby nalagay ko dito eh. Hindi na namin kailangan ng towel. Kasi nga meron na kaming towel. Ayan, oh. Galing kay Tita Marivic, kung saan kami nag-stay nung Pasko. Naalala nyo, ito. Regalo niya para kay baby. Set na to. Tapos ito pa. Ayan. Tapos yung ito yung hinanap namin ni Marvin kasi nakasampay siya sa loob at may hanger. Ito yung binili namin sa Once Upon a Child. Ayan. Sabi ko, bumili tayo kulay white para pwede siya pang lalaki, pang babae. Bathrobe. Cute. Ito siya, may design siyang ganito. Ano ba to? Cow? Yan. Diba? Ang cute. Tapos meron nga kaming upuan. Yung upuan na pang siya. Anong tawag dun? Pang camping. Diba meron kaming pang camping na upuan yung kulay black. Meron din kaming pang baby nun. Kasi nung panahong nagmamanifest nga kami magka-baby, bumibili kami ni Marvin pa unti-unti ng gamit. Yun, bumili kami ng upuan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung nandito ba siya o nandito sa kabila. Papahanap ko na pala yung kay Marvin. Para minsan, pag naka-bathrobe, may nakita ko sa ginagamit nila yon sa Pilipinas. Ginagamit nila yung sa baby nila pag bagong ligo papaupuin. Kasi para may seatbelt siya. Tapos naka-bathrobe. Tapos sinusuklayan niya. Ay, babae pa. Ay, ang behave. Naka-behave ka lang ha. Huwag kang gumaya sa akin. Charing. Huwag kang makulit. Yan. Ang cutie niya, kaya na-excite kami ni Marvin na suotan siya, bihisan siya. So, ayun lang. Tapos yung iba dito kasi, mga pang 3 months to 6 months na yung binili namin. Parang yung pang newborn lang namin, yung pinadala ko galing Pilipinas, yung mga baro-baruan. Tapos ito. Tapos yung binili namin sa sa Value Village pati. Sa Once Upon a Child. Siya, mga ilang buwan na rin, pero wala akong kinuwang newborn. Parang ganun. Kasi sabi ko, para, siya, parang kikay-kikay siya, ganyan. Pag mga 3 months pataas, yan. Ay, kaso para lang siyang pang newborn. Ang liit-liit niya. Tinapapakita ko sa inyo. Napakita ko na yun sa inyo, pero gusto ko ulit pakita. Pag compare natin itong newborn na to, tapos yung isa. Ito yung newborn. Ayun, nakalagay pa nga newborn siya, oh. Tapos, ito, set din siya na may headband din, binili namin. Nakalagay sa kanya, 0 to 3 months. Yan. Pwede din to, kaso sabi ko parang medyo malaki ng konti para sa newborn. Kasi maganda rin to, oh, di ba? Ang cute niya, mukha siyang bago pa talaga. Anong brand nito? Ay, hindi ko kilala yung brand nito. Slipwear to. Slipwear pala to. Akala ko pang gala. Kasi para siyang pang gala, tapos may headband, oh. Yun, cute. Tapos, ito, 6 months to 9 months daw. Pero ang liit niya, oh. Pang summer naman to, guys. Ayan. Ayan, cutie. Sana masuoti, baby, to. Magkano ko to nabili? $9. Anong brand nito? Gap. Ayan. Mas piling ko naman masusuot niya to kasi mabilis naman daw lumaki yung mga baby. Tapos ito yung isa. Anong size nito? Pang siya, 6 to 9 months. Pero ang late niya, no? Wala siyang kasamang ganito. Nilasama ko lang. Ito yung coming soon, 2026. Yung binawa sa akin ni Ate Maan. Yan. Cutie. Yan yung mga pangkika ni baby.
Tapos ito naman, 3 to 6 months din. Ayan o. Pang summer din yan o. Cute, di ba? So ito pa. Ito yung pinaka-last. Yan lang naman yung mga binili namin sa Once Upon a Child. Kasi, baka malakihan lang ni baby pag bumili kami ng sobrang dami. Ayan lang. Pakunti-kunti lang. Pang ilang buwan naman to. 6 months to 9 months. Ayan. Parang liit niya para sa 6 months. No? Depende. Tingnan natin kung malaki ba ang ating baby. Yan. Yun pa lang yung pang-kikay niya na pang-suot. Yan yung pang-labas niya. Pero pag bahay lang, mga baro-baruan lang. Pero depende. Baka mabilis yung lakihan. Kasi mga baro-baro na pinabili ko pang newborn lahat yun, guys. Ayan. Doon lang tayo mamimili sa sa Once Upon a Child. Maganda naman ang mga damit dun eh. Hindi naman kami lagi pupunta sa Winnipeg. So, pag pumunta kami ng Winnipeg, dadaan kami dun. Tapos, kasama na si baby noon, edi pipili na lang kami ng damit. Kahit mga 2 damit, pang kikay, pang gala. Ay! Yung diaper pala, bibili pa pala kami. Wala pala lang diaper na pang newborn. Kasi itong nabili namin pang premature pala. Hindi namin nabasa ni Marvin. So, ayun. Inaantok na naman ako. Gusto kong maggalaw-galaw dito sa bahay. Pero, pag mamaya napahiga ako, wala. Tulog na ako, guys. Tulog na. Hintayin na lang natin si Marvin. Busog pa rin naman ako. Tapos mamaya mag-ano tayo ng pork chop. Guys, kakain na kami ng oras na. Grabe yung antok ko, guys. Sabi ko, glilinis ako sa kwarto. Ang nangyari, guys, nakatulog ako. Nagising ako alas 3 na, alas 4 na ngayon. Kagigising lang ni Marvin. Dumating si Marvin, tulog ako. Tapos nagising ako, tulog naman si Marvin. Kakain kami. Tan yung isda. Kasi pinapak ko yung isda kanina. Sabi ko, Marvin, pinapak ko yung isda. Sabi niya, wala na ulam. Meron pa naman. Ito siya. Tada! Kakain na muna kami, guys. Tapos liligo na. Kasi alas 5 yung misa. Kailangan maaga kami pupunta doon. Kasi mag-offer na kami. Ginagayak na ni Marvin yung mga pinamili namin sa Dalarama. Nilagyan niya na ng karton. Alalay mo na lang sa ilalim, be. Napalagay ko ng karton. Tignan mo niya yung laman. Puno na ba? Kasya pa? Dami pa. Ito may paper bag tayo. Ayun yun, nakakita ko. Ay, pwede ito. Galing pang Pilipinas yan. Ito nga, pambili ko. Sakot mo. Yung pang mix. Ang pancake. Saan ba tayo? Saan ka ba bumibili? Sa Walmart yan? Ha? Sa Walmart ka bumibili? Ng ganyan, bebe? Ihi naman ako. Naihi na naman ako. Last na ba yan? Ayan. Wala na mami. Wala mo pa po. Ano yan? Oh, paminta. Kain. Guys, pupunta na kami na. Guys, papunta sa... Relax na. Guys, papunta na tayo. Hindi na po sa aircon. Simbahan. Nag-snow. Kanina hindi nag-snow. Yung naglalakad ka. Papunta ka lang Kuya Glenn. Okay. Dito dire-diretso. Turo mo nga sa akin. Kabila. Yan. Tingnan niyo, oh. Snow. Diyan. Limay ko pa dyan. Bahay. Oh, okay. Nag-snow. Ang lamig ngayon. Minus Minus 17. Sa dashboard, 17. Pero baka yung pa yun, yung feels like wala pa, no? Lamig eh. Mahangin, no? Dito na tayo. Tingnan mo. Nag-i-snow. Ito ko kanina ni Marvin yung aming i-offer. Expose na. Ha? Expose na. Anong expose? Let's go. Diyakan mo si Ate Kukunos. Barang pumalig. Uwi na, guys. Mabulang pala siya. Ayun si Ate Mary. Oo nga. Bumabol si Ate Mary. Nandun siya sa pinakadulo kung saan nakapark yung sasakyan din namin. Lamig eh. Remote na.
Ay guys, nandito na tayo sa bahay. Si Ate Mary naghahakot pa pala ng ng grocery siguro niya. Ayun, bali may comment pala, may nag-ask kung ano daw, mas maganda bang nakipagsapalaran kayo sa Canada as international student? O mas malaki sana naipon niyo sa Pinas kung di kayo nagpunta ng Canada? Ito kasi yun guys. Kasi ako noon, bago kami umalis ni Marvin, nagtatrabaho ko sa hotel. Di naman kalakihan yung sahod ko doon sa hotel. Ang ano ko lang doon, nakakalaki lang ako nakita doon kapag may overtime, tapos may tip. Kasi Marvin, seaman noon, nasa barko. Tapos, ayan, bale noon kasi, ang plano natin noon, 'di ba, magbabarko din ako para magkakasama kami. Para isang ano na lang kami, magku-cruise ship ako kasi si Marvin cargo. Ay mas gusto niya mag-cargo na lang. Kasi nalaman din namin kapag couple pa lang nasa cruise ship, pwede pa lang isang kwarto lang kami. Tapos sabay kami sasakay kasi yung iba kong yung mga dati kong manager nun saan ako nag-work dati? Mary Grace. Kung kilala niyo yung Mary Grace, isa yun sa kilala din na kainan sa Pinas. Ano nga lang siya, medyo mahal nga. Yung mga cake ba ganyan. Ang isang order doon ng ng mga breakfast, yung pang bangus, tapos may egg, tapos fried rice, 500 plus na yun guys. Tapos yung mga pasta nila. Pero masarap guys, masarap siya. Kasi sariling gawa talaga nila yun. Ayun, mga sila, magkakasama sila, mga couple sa cruise ship. Yun yung plano namin ni Marvin. Dati. Doon, Tapos, makaipon tayo, be. saan? Sa cruise ship, kung parehas. Magkano-Canada. Oo. Kung malaki naman kinikita natin, diba? Oo. Hindi natin may isip. Tsaka nun kasi, kasi nagpakasal kami ni Marvin kasi gusto ni Marvin kasama na nga ako. Kasi, nag-stop din si Marvin nung nag-business kami. Kaso nagkasakit nga si Marvin, doon kami napaisip na mahirap magnegosyo sa Pilipinas, lalo na kung nag-i-start ka pa lang talaga. Tapos kayo lang mag-partner ang nag-aasikaso. Okay yung business, pero kung nagkasakit naman, ubus lahat yung ipon, ganyan. Laki kasi ng gasto si Marvin. Kaya hindi rin namin alam kung makakaipon ba kami sa Pilipinas. Dito sa Canada, dito kami nakaipon Di ba diba? business tayo? Nag-business nga. Hindi ko nagtuloy-tuloy kasi. Hindi ba Kasi alam kung hindi maging na. successful o hindi? Oo, yun din kasi hindi rin namin alam. Pero alam nyo guys, may nakita ko sa mga post na sabi nila, ang dami kong nakita sa mga group ng mga international student ngayong buwan lang na nag-a-ask sila kung anong requirements pa uwi ng Pilipinas kasi hindi na raw nila tatapusin yung kanilang. PGW. Oo, may 2 years Bakit? pa sila. Oh? Kasi daw, Stress ba? mas maganda daw yung kita nila sa Pilipinas kasi may mga negosyo sila, family business daw. Sila meron. Oo, ang sabi nila ay ang liit daw nung naiipon nila dito compare daw sa Pilipinas, kaya ituloy na lang daw nila yung negosyo. Kaya ayun, ang dami, sabi ko sayang naman hindi na daw nila tatapusin. Ilan yung nakita kong post na hindi na daw nila tatapusin PGWP nila, uwi na lang daw sila sa Pilipinas kasi mas maganda daw yung sa Pilipinas kapag may negosyo ka nga. Kung maganda nga naman yung negosyo mo, diba? Ito ka naman ng Oo, kung kami naman ni Marvin bago umalis talagang matagal na yung negosyo at okay, hindi naman siguro kami aalis, no? Kikita tayo mga 300,000 pesos. Pwede na yun, no? Kasi malinis na. kasi may nakita ako post na nag-a-ask sila, may bahay na sila sa Pilipinas, tapos mayroon silang parang paupahan, tapos mayroon ang work from home sila mag-asawa, kumikita daw siya lang 200k, siya lang yun, work from home. Nagtatanong siya kung Hindi, ano kung pa. malinis na, siguro gano'n lang expenses na nila. Oo, kasi sa Pilipinas lang naman, pag may sarili kang bahay at bayad mo naman yung bahay na yun, babayaran mo na lang naman yun, yung mga tubig, kuryente, saka grocery mo. Depende na lang sa'yo kung ang binili mo sa sasakyan, hulugan din. Pero ang Pilipinas ba, ilang taon ang hulugan ng mga sasakyan? Hindi ko alam. Depende, no? Ang sasakyan. Hindi, sa Pilipinas, kung alam mo na mga 5 to 7, parang ganun din. Ayun. Tapos, ayun nga guys, parang nag-aas ako kung parang worth it ba na pumunta pa kami ng Canada kung ganito na yung buhay namin, malaki na yung kinikita namin, may sarili kaming bahay, yung mga ganun. Sa Pilipinas naman, survive ka naman kung may sarili kang bahay. Ang iisipin mo na lang talaga pag, diba, pag na-hospital ka, doon lang talaga mapapagastos.
Yun lang ang malaki Good talaga. talaga bang healthy living ka talaga. Ganun. Ganun. Pero syempre, aksidente kasi minsan, di ba? Ayun, yun lamang talaga, Kanya guys. kahit pag-aksidente. Hindi rin namin masabi kung kami makakaipon sa Pilipinas kasi Hindi, nga, pero hindi, feeling ko, hindi naman feeling talaga facts, pero hindi talaga. hindi tayo makakaipon Kung doon. magsisimon ako, be. Kung seaman ka, Oo, no? makakaipon tayo. Kasi hindi tayo magkasama nun. Hindi nga lang magkasama. Kasi dati nga gusto ni Marvin maging kapitan ng barko talaga. Yun yung ano niya dati. Gusto niya maging kapitan. Kaso nabago nga yung isip niya na mas maganda yung pag magpapamilya kasama. Sahod lang. Oh, malaki kasi ang sahod, di ba, bebe, pag kapitan. Kasi mayroon din kami kakilalang kapitan sa Mauban. Yung tatay niya kapitan. Ang dami nilang bahay. Ang lalaki pa ng bahay nila. Ganyan. Ang sarap. Parang, pero ang ano nga lang, ayun nga. Malayo siya sa pamilya niya. Parang wala siya diyan kapag may mga birthday, Pasko, ayun. Kaya ang ano din, hindi siya masyadong close daw sa anak. Yun, ng pangit. Kasi lumaki yung mga Malayo. yung anak niya na malayo Hindi siya. naman pangit, pero ano, ba nabibigyan naman yung mga gusto. Oh, nabibigyan gusto pero hindi siya Sana ganun mismo yung, ka-close. yung oras no? Yeah, Magkasama, no? Yun May lang. sacrifice kasi talaga yun. Mabigay yung magandang buhay para sa Ang hirap pamilya kaya mo. mag-decide doon ba yung sacrifice ka para mabigyan ng future, tas kung Pero malayo ka. malayo, pero yung iba naman kasama mo, pero ano, Mahirap mahirap naman. naman. Di ba balance lang, Mm-mm. pero syempre kulang pa rin. Yun nga. Kaya yun, na-decide namin. Kaya sa atin, no, parang mas Diba, umayos, realize din naman bata yun. mas umayos yung life natin dito, bebe. Okay naman. Bali, 3 years kami dito. Tapos, magkarelasyon kami ni Marvin sa Pilipinas. 3 years din kami bago kami umalis. So, 3 years? Magsa 7 years na nga pala tayo, no? Magsa 7 years na pala kami ngayong August. Ayan, tapos, 4 na taon na kaming kasal ngayong June. Sakto, pagdating ni baby, wedding anniversary namin ni Marvin. Iyon na yung gift namin. Meron na kaming kasama magsa-celebrate ng wedding anniversary namin. Maganda pa ang weather, di ba? Labas na lang kami ni Marvin nun. Depende na lang kung saan kami pupunta. Pwede na ako ganito. Ayun. Basta ang ano naman, masaya naman kami dito sa Canada. Yun. Kahit medyo... Dito kami nakakaipon kami. Kaso yun nga lang. Oo. Kaso nga Kasi wala hindi... naman kaming magandang kita sa Pilipinas eh. Kasi nag-start, si Marvin nag-stop. Yung business ba, hindi magiging successful yan. Malabo yun. Madami rin kasing nag-stop na business din sa amin. Madami. Tatagal kaso malulugi tayo. Sakto-sakto lang yung kita ba ganyan. Siguro kung yung mga business natin, yung paupahan, resort, Pwede. yun ang maganda kasi hindi ka rin mapapagod eh. Magdaano ka lang dun maintenance lang kuha ka lang ng taong mag-aasikaso nung paglilinis, pag-aayos. Kasi every month na yung income nun, di ba? Yun ang magandang negosyo. Lifetime na yun pag paupahan. Yes. Di ba? Malay nyo, pagdating ng araw, magkaroon din tayo ng ganyan, no? At least, pag okay na kami dito sa Canada. Po naman tayo eh. Kahit Naging okay naman eh. Mas naging okay kami dito. na mas na-enjoy pa Challenging natin. talaga na. Tsaka dito lang naman tayo halos talaga nagsama, di ba, bebe? Dito subok-subukan. Dito nagkasubukan ng yung buhay namin ni Marvin magkasama. As in lahat ng hirap dito namin naranasan magkasama. Kasama. Iba yung hirap sa Pilipinas kasi gawa ng yung negosyo yun. Iba yun. Diba? Hindi, Tsaka umaalalay din naman sa atin doon. tsaka hindi natin kaya mag-negosyo eh. Hindi tayo pang ganun eh. Mga ganyang negosyo. So, ayun. Ayun Yun lang guys. Siguro hanggang dito na lang yung vlog natin. Kasi pagbaba, kakain na lang kami ni Marvin. Tapos ligpit-ligpit na lang kami sa bahay. Diba nag-offer kami sa simbahan guys? Nag-washroom ako kasi iihi na ako. Pagbalik ko, sabi ni Marvin, tumingin ka sa harap. Pagtingin ko nandun na yung bit-bit namin kanina. Yun na pala yun. Sabi ko. May ka eh. Gulat na ako. Offer na pala. Offer na pala. Sabi ko, hindi ako nakasama paglakad sa unahan kasi nasa washroom nga ako. Yain, okay lang yan. Next time uli tayo, next month uli kami mag-offer. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys.